Hello, what's up? Good day mga kahamis. Ngayong araw, panibagong video na naman, panibagong pag-uusapan. Okay, so ngayong araw, maikling video lang itong gagawin natin ngayon. Kasi ito ay usapin lang doon sa mga katanungan ng ating mga kasamahang guro na mayroong kinalaman dito sa kanilang loan moratorium. Ang number one na tanong nila, bakit daw ang GSIS ay hindi nagbigay ng loan moratorium? So meron na po tayong sagot dyan. Nag-message na nga po sa atin ng ating kaibigan coming from the GSIS sa kanilang rason kung bakit hindi po nakapagbigay ang GSIS ng loan moratorium sa mga kaguruan. Ito po ang rason. Tingnan niyo po dito sa taas yung chat sa atin. Sabi po dyan, "Hi, the GSIS is unable to offer a loan moratorium for teachers at this time for several reasons. Our loan processing is fully automated, which makes it difficult to make specific adjustments. Additionally, we serve all government employees and offering a moratorium just for teachers may be seen as unfair to other employees. Many of whom are also affected by the typhoon but earn lower salaries. Lastly, many teachers are having or have existing loan arrears and delaying payments further could add to their financial burden in the future. Thank you for your understanding." Isang maikling mensahe coming from the GSIS. Very clear yung kanilang reason kung bakit hindi sila nakapagbigay ng moratorium. Nakuha ko naman, naintindihan ko yung kanilang reason dito. It is because almost all government employees ay kinikater po ng GSIS. Not only teachers. So marami silang hawak, lalo na yung mga LGUs natin nationwide. Hawak po lahat yan ng GSIS. Mga mayor, mga city councilors, and others, mga nagtatrabaho sa mga munisipyo at city hall natin. So lahat po sila ay under sa GSIS. Mahirap nga naman kasi alam naman natin na ang GSIS is fully automated. Kahit nga yung ID card natin ay automated na din. Nakikita natin yan sa ating GSIS touch na application. And then, isa dun sa mga alarming, why is it yung GSIS ay hindi po nakapagbigay ng loan moratorium ay dahil dito sa mga arrears ng ating mga kaguruan. Which is, sabi nila dyan, in the future daw, pwedeng mas magpabigat pa ito sa mga kaguruan kung sakaling magbibigay sila ng loan moratorium. So, very clear po yon. Tingnan natin, ano ba yung mga lugar? Ano ba yung mga under GSIS? Hindi natin mauubos lahat. Para meron lang tayong kaalaman kung ano yung mga na under sa GSIS. So, ito po, nandyan po. Hawak nila yung national government agencies. Okay? Almost all. Departments, bureaus, and commissions. Andyan yung DepEd, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, DSWD. Also, Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, National Economic and Development Authority, Commission on Audit, and local government units, example cities, municipalities, and province. Lahat na po yun. Hindi natin uubusin kasi from Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide to. And yung mga GOCCs po natin, mga Government Owned and Control Corporation, andyan yung Philippine National Oil Company, National Power Corporation, Government Service Insurance System, yung GSIS mismo, National Irrigation Administration, Land Bank of the Philippines, State Universities and Colleges. Lahat yon hawak ng GSIS. University of the Philippines, Polytechnic University of the Philippines, University of Mindanao, other government entities. Madami pa pong government and meron din po tayong Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology. I think kasama pa dito yung Bureau of Correction. So I think kasama pa po sila at marami pa pong iba. So yan po ang halos lahat ng handle po ng GSIS. So kung bibigyan nila yung teacher lang, yung DepEd lang ng loan moratorium, sabi nila it is very unfair na yung teacher lang ang bibigyan nila ng loan moratorium, which is they cater all government employees. Totoo naman, sa part na yon ay nakakaintindi po tayo. Sana naman lahat ng guro ay maintindihan po itong side ng GSIS. Why is it they don't offer loan moratorium, hindi po tulad ng ibang bangko? Kasi kung titingnan natin yung memorandum ng DepEd, almost rural bank and almost local cooperatives. Yung mga ginawang kooperatiba ng mga kaguruan, ng division, ng region, yun po yung almost na nagbigay ng loan moratorium. So, yung GSIS, naintindihan naman natin na napakalaki talaga ng GSIS. Ang dami nilang nahawakang employees. At siguro, mahirap yun sa part nila. Kung automated nga, tapos magkakaroon pa ng adjustment, baka magka-doble-doble lang yung mga arrears natin, mas mahirap ang ganon. Ano? Nakapag-loan moratorium nga tayo, pero nagka-doble-doble yung mga arrears dahil sa computerization. So, yun po.
Magandang hapon at magandang araw sa ating lahat. Naway naliwanagan yung ating mga kaguruan sa kanilang katanungan kung bakit ang GSIS ay hindi po nagbibigay ng loan moratorium sa ngayon. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please do subscribe po and hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng video o sa mga upcoming video na i-upload ko po dito sa aking YouTube channel. Yun lang po. Ito po ulit ang inyong lingkod, your friendly neighborhood, your friendly teachers. Nagsasabing mula sa puso, I love you all. Bye-bye!